Isang pinagpalang araw po sa ating lahat. Tayo po ngayon ay nasa ika-61 days ng ating daily devotion and prayer. At ang ating pong pagbubulay ngayon ay may pamagat na Sharing in Christ's Suffering or pakikibahagi sa paghihirap ni Kristo. Ito po ay mula sa Pilipos 3:10. Ang tanging hangarin ko ngayon ay lubusang makilala si Kristo, maranasan ang kapangyarihan ng kanyang muling pagkabuhay, makibahagi sa kanyang mga paghihirap, at maging katulad niya sa kanyang kamatayan. Ang sulat pong ito ni Apostol Pablo sa mga taga-Pilipos ay nagsasaad ng kanyang personal na hangarin, isang malalim na pagnanasang maging kabahagi siya sa lahat ng naging karanasan ni Kristo sa paghihirap at maging sa kamatayan. Paano ba tayo makikibahagi sa paghihirap ni Kristo katulad ng hamon sa atin ng ating batayang talata? Narito ang 3 puntos upang ganap nating maunawaan ang hamon ng pagtitiis alang-alang sa Panginoon at sa mabuting balita. Una, understanding suffering for the gospel. Ang mga iglesia sa Bagong Tipan ay dumanas ng iba't ibang pagsubok na andon na ang lahat ng uri ng paghihirap, pighati, di pagkakaunawaan, karamdaman hanggang sa kamatayan. Subalit, nanatili ang katapatan at pagdadala ng pasanin ng bawat isa, alang-alang sa body of Christ na lubos ding pinagmamalasakitan ni Kristo. Kung paano si Kristo ang may malaking pagmamahal sa mga iglesia, ito din po ang nais niyang gawin natin. Ang pakikiisa at pakikibahagi sa lahat ng pasanin ng ating simbahan ay nagpapakita na tayo ay mayroong malaking malasakit sa gawain ng Panginoon. Mayroon ba tayong tiisin sa kasalukuyan? Anong uri ng pagtitiis mayroon ka? Ito ba'y pagtitiis para sa Panginoon? Pangalawa, recognizing the purpose of suffering. Ang natural na response ng tao sa mga tiisin ay magtanong, manghina at mapagod. At maging ang mga mananampalataya ay ganito rin po ang nararanasan at nararamdaman. Subalit, mahalaga po na maunawan natin ang layunin ng mga tiising ating hinaharap. Kung tayo nagtitiis alang-alang sa Panginoon, ito ay nagdudulot sa atin ng mabubuting bagay. Una, we learn to appreciate the suffering we have caused Jesus. Jesus suffered for our sin, and when we suffer, it is good to remind ourselves of how He loved us enough to suffer for us. Napapaalalahanan tayo kung gaano pagtitiis at sakripisyo ang ibinigay ni Kristo para sa atin. We learn to appreciate the suffering we have caused others. Suffering can be a wonderful opportunity to open our eyes to other hurting people so that we can minister to them in their suffering. Nabubuksan ang ating mga paningin sa paghihirap ng iba at nabibigyan tayo ng pagkakataon na maging kasangkapan sa pag-abot ng kanilang tiisin at maging kamay ng Panginoong Hesukristo. We prepare for coming hardship. Inihahanda tayo ng kasalukuyang pagtitiis sa mas matitindi pang hardship na darating sa kinabukasan. Ang ating mga tiisin sa kasalukuyan ay wala pa sa mga tiising darating sa ating personal na buhay, sa ating pamilya, at maging sa buhay ng iglesia. Ating ipagpasalamat kung tayong man ay dumadaan sa mga tiisin dahil pinatatatag tayo nito ng lubusan para sa mas matindi pang tiisin. Pangatlong puntos, supporting fellow believers. Paul and the Philippian church had a very special bond. They loved Jesus and they loved each other. Malalim ang kanilang kaugnayan sa isa't isa na pinag-uugnay ni Kristo. Tayo man bilang magkakapatid kay Kristo, bahagi ng isang katawan na ang ulo ay si Kristo mismo. Mayroon tayong magagawa para sa mga kapwa natin mananampalataya. Pray for them. Keep them in your heart. Stand up for them. Love them. Desire the best for them. Nais mo bang makihati sa suffering ni Kristo? Let's go. Mahalin at pagmalasakitan natin ang ating iglesia. Makibahagi sa ministeryo at paglilingkod
at mahalin natin ng tunay ang isa't isa. Tayo po ay manalangin. Banal na Diyos, salamat sa halimbawa ng pagtitiis ng aming Panginoong Hesus para sa amin. Salamat po sa malalim na malasakit at pagmamahal mo upang kami ay maging bahagi ng katawan ni Kristo. Dalangin namin na punuin mo po ang aming puso ng pagmamahal, pagtitiis at malasakit para sa Iglesia. At habang tinatanaw po namin ang nalalapit na pagdiriwang ng ikasandaang taon ng pagkatatag nito, ay manatili kaming tapat sa pagmamahal sa isa't isa, mapalalim pa kami ng pag-aral ng iyong salita, hindi matitinag ng anumang bagyong darating, at lagi mo pong ihanda ang aming sarili sa gawaing iniatang mo sa amin. Nagtitiwala po kami sa tulong ng banal na Espiritu sa pangalan ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa kalooban po ng Panginoon ay muli tayong magsama-sama bukas para sa panibagong pagbubulay. Maraming salamat po.